Itinapon sa kalsada at binaboy ang dangal. Matapos ang balitang bangkarote ang aking kumpanya, habang ang asawa kong si Ricardo ay abala sa pakikipagtalik sa kanyang kerida. Hindi nila alam, ang pagbagsak ko ay isang patibong lamang upang litsunin ang kanilang kasakiman at bawiin ang bawat sentimo ng aking imperyo. Kapag ang pulubing minaliit ninyo ang siyang bumalik bilang may-ari ng inyong buong pagkatao, saang impyerno kayo magtatago? Ang bawat sulok ng mansyon ng mga Divilla sa Forbes Park ay sumisigaw ng karangyaan. Mula sa sahig na gawa sa Italian marble hanggang sa naglalakihang chandelier na gawa sa purong kristal, ang lahat ay tila isang obra maestra. Ngunit para kay Celestina Reyes Divilla, ang lahat ng ito ay pader lamang ng isang ginintuang hawla. Dahan-dahan niyang inayos ang mga puting rosas sa isang mamamahaling florera sa gitna ng kanilang grand dining table. White roses. Ito ang laging ibinibigay sa kanya ni Ricardo noong sila'y magkasintahan pa lamang. Isang simbolo raw ng dalisay nilang pag-ibig. Ngayon, siya na ang bumibili ng mga ito sa pag-asang maaalala pa rin ng asawa ang kahulugan nito. Ngayong gabi, bulong niya sa sarili. Isang pilit ng ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ngayong gabi, magiging maayos ang lahat. Ito ang kanilang ika-5 anibersaryo. Naghanda siya ng isang espesyal na hapunan. Ang paboritong steak ni Ricardo, ang pinakamahal na alak, at siya, nakasuot ng isang simpleng sutlang bestida na alam niyang gustong-gusto ng asawa. Umaasa siyang sa gabing ito, kahit sandali, ay maibabalik nila ang init na matagal nang nawala sa kanilang pagsasama. Napakalaking halaga para sa mga bulaklak na malalanta rin naman kinabukasan. Isang malamig na boses ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Hindi na niya kailangang lumingon. Kilalang-kilala niya ang boses na yon, ang boses ng kanyang biyenan, si Doña Matilde de Villa. Nakatayo ito sa may pintuan ng dining hall, nakapameywang, ang mga matay matalas na sinusuri, ang bawat galaw niya. "Good evening po, Mama." Magalang nabati ni Celestina, kahit patila may bumara sa kanyang lalamunan. "Anong good sa evening?" sagot ni Matilde, dahan-dahang lumapit sa mesa. "Ang perang ipinambili mo sa mga yan ay mas mabuti pang inilagay sa stock market. Pero ano nga bang alam mo roon? Ang alam mo lang ay gumastos ng perang hindi mo pinaghirapan." Bawat salita ay parang patalim na tumutusok sa puso ni Celestina. Sanay na siya, ngunit hindi ibig sabihin ay hindi na masakit. Ngumiti na lamang siya ng mapait. "Para po sa anibersaryo namin ni Ricardo, Mama. 5 taon na po kami ngayon." Isang mapanuyang tawa ang kumawala sa mga labi ni Matilde. "Anibersaryo? Celestina, iha, ang kasal ninyo ni Ricardo ay isang pagsasanib ng negosyo, isang merger. At sa ngayon, tila ang panig lamang ng mga Reyes ang nakikinabang." Hindi na nakasagot si Celestina. Yumuko na lamang siya at nagpatuloy sa pag-aayos ng mga kubyertos. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ganoon naman lagi. Para kay Matilde, siya ay isang transaksyon lamang. Ang anak ng bilyonaryong si Don Gregorio Reyes na nagligtas sa negosyo ng mga Divilla. Hindi asawa ng anak nito, hindi kapamilya. Maya-maya pa ay narinig nila ang ugong ng sasakyan ni Ricardo. Isang munting pag-asa ang sumilay sa puso ni Celestina. Tumayo siya ng tuwid, inayos ang kanyang damit, at sinalubong ang asawa sa pinto. Bumukas ang pinto at pumasok si Ricardo. Abala sa kanyang cellphone. Guwapo pa rin ito tulad ng dati, sa suot nitong mamahaling business suit, ngunit ang mga mata nito ay tila laging pagod at malayo. "Welcome home, mahal. Happy anniversary." Malambing na bati ni Celestina, akmang hahalik sa pisngi nito. Ngunit iniwas ni Ricardo ang mukha, hindi man lang inaalis ang tingin sa screen ng telepono. "I'm tired, Tina. Maraming problema sa opisina." Dire-diretso itong naglakad papasok, inilapag ang briefcase sa isang upuan. "Naghanda ako ng paborito mo.
Sabi ni Celestina, sinusundan nito. Mamaya na, may kailangan lang akong tapusing email. Ang munting pag-asang kanina'y sumilay ay bigla na lamang naglaho. Napalitan ito ng pamilyar na kirot. Tiningnan niya ang asawa na naupo sa sala. Ang daliri walang tigil sa pagtipa sa telepono. Hindi man lang nito napansin ang kanyang ayos, ang mga bulaklak o ang espesyal na hapunan na inihanda niya. Para siyang hangin na hindi nakikita. Ang hapunan ay naging isang tahimik na pagdurusa. Si Ricardo ay kumain ng mabilis. Ang isip ay tila nasa kung saan. Si Matilde naman ay paminsan-minsan ay nagpaparinig tungkol sa mga gastusin sa bahay. Si Celestina, nasa gitna nilang dalawa, ay ninamnam ang bawat subo ng pagkain na lasang abo. Sa background, nakabukas ang telebisyon sa isang business news channel. Ito ang laging pinapanood ni Ricardo habang kumakain. Isang ingay na nagsisilbing harang upang hindi na sila kailangan pang mag-usap. Nasa kalagitnaan na sila ng pagkain nang biglang mag-flash sa screen ang breaking news. Isang malawakang investigasyon ang kasalukuyang isinasagawa sa isa sa pinakamalaking korporasyon sa bansa, ang Reyes Prime Holdings, sabi ng news anchor. Ayon sa aming source, nahaharap ang kumpanya sa posibleng pagkalugi dahil sa ilang questionable deals na natuklasan kamakailan. Natigilan si Celestina. Nabitawan niya ang kanyang kutsara at tinidor. Ang tunog ng pagbagsak nito sa plato ay tila isang malakas na kulog sa gitna ng biglaang katahimikan. Reyes Prime Holdings, ang kumpanya ng kanyang ama, ang pundasyon ng kanilang pamilya. Ang kanyang mga mata ay agad na napako sa screen, hindi makapaniwala sa naririnig. Hindi maari. Ang kanyang ama, si Don Gregorio, ay isang henyo sa pagnenegosyo. Imposibleng mangyari ito. Dahan-dahan, inilipat niya ang kanyang tingin kay Ricardo. Naghahanap ng kahit anong bahid ng suporta o pag-aalala. Ngunit ang nakita niya ay isang mukha na hindi niya makilala. Ang dating pagod na ekspresyon nito ay napalitan ng matinding pagkalkula. Ang mga mata nito ay matalas, malamig, at tila sinusuri siya hindi bilang asawa, kundi bilang isang investment na biglang bumagsak ang halaga. Pati si Doña Matilde ay natigilan. Ang mga mata ay nanlalaki habang nakatingin sa screen, pagkatapos ay kay Celestina. Ang buong silid ay nabalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang tanging maririnig lamang ay ang boses ng news anchor na patuloy na nag-uulat ng masamang balita. Tumingin si Ricardo nang diretso sa mga mata ni Celestina. Walang emosyon, walang bahid ng pagmamahal o awa. Sa isang boses na kasing lamig ng yelo, binitiwan niya ang tanong na tuluyang dudurog sa puso ng kanyang asawa. Totoo ba ang balitang ito, Celestina? Ang tanong ni Ricardo ay umalingaw-ngaw sa loob ng marangyang dining hall. Mas malamig pa kaysa sa hanging nagmumula sa aircon. Totoo ba ang balitang ito, Celestina? Hindi siya makagalaw. Tila nawalan ng bigat ang kanyang katawan at lumulutang siya sa isang masamang panaginip. Hinanap niya ang mga mata ng asawa, nagbabaka sakaling makakita ng pag-aalala, ng simpatiya, ng kahit anong damdamin, ngunit wala. Ang nandoon lamang ay isang matigas at mapanuring tingin na para bang isa siyang empleyado na nag-uulat ng masamang balita sa kanyang amo. Hindi ko alam. Halos pabulong niyang sagot. Imposible. Maayos ang kumpanya ni Papa. Isang malakas na tawa, walang bahid ng saya, ang pumunit sa katahimikan. Galing ito kay Doña Matilde na ngayon ay nakatayo na at parang isang buwitreng nakatingin sa kanya. Imposible? Celestina, sa mundo ng negosyo, walang imposible. Sigaw nito. Bigla itong lumapit sa isang side table. Kinuha ang isang folder at ibinato ang laman nito sa harap ni Celestina. Nagkalat sa ibabaw ng mesa ang mga resibo at credit card statement. Tingnan mo ito.
Duro ni Matilde sa mga papel. Libo-libo para sa isang bag. Daan-daang libo para sa mga alahas. Ang free ride mo, tapos na. Ang akala mo ba ay habang buhay kang mabubuhay na parang reyna sa perang hindi mo pinaghirapan? Ngayong bangkarote na ang pamilya mo. Ano pang pakinabang mo sa amin? Mama, tama na po. Pakiusap ni Celestina. Nanginginig ang boses. Ang bawat salita ay sampal na gumigising sa kanya sa masakit na katotohanan. Tumingin siya kay Ricardo. Nagmamakaawa. Ricardo. Ngunit nanatiling tahimik si Ricardo. Nakatayo lamang ito, walang emosyon, na tila pinapanood ang isang palabas. Ang kanyang pananahimik ang pinakamasakit sa lahat. Iyon ang kumpirmasyon. Iyon ang pagpayag. Pabigat! Patuloy ni Matilde. Lumalakas ang boses sa bawat salita. Isa kang pabigat na binitbit ng anak ko sa loob ng 5 taon. Akala namin isa kang magandang investment. Iyon pala ay isa ka lang palang utang na kailanman ay hindi mababayaran. Ngayon ano? Magiging laman tayo ng mga chismis. Ang mga Devilla nakipagsanib puwersa sa mga bangkarote. Hindi na napigilan ni Celestina ang mga luhang namuo sa kanyang mga mata. Tumayo siya, nanginginig ang mga tuhod. Hindi na niya kayang manatili pa roon. Kailangan niyang makausap si Ricardo ng sarilinan. Kailangan niyang marinig mula rito na hindi totoo ang lahat ng ito. Ricardo, mag-usap tayo sa taas, sabi niya, at mabilis na tinalikuran ang hapagkainan. Sumunod si Ricardo sa kanilang silid. Isinara nito ang pinto at sa wakas, nawala ang matatalas na mata ni Matilde. Humarap si Celestina sa asawa. Ang muka ay basang-basa na ng luha. Ricardo, bakit? Bakit hindi mo ako ipagtanggol? Bakit mo hinayaang sabihin iyon ng mama mo? Sumandal si Ricardo sa pader at sa unang pagkakataon, nagsalita ito. Ang boses niya ay kalmado, ngunit ang bawat salita ay parang bubog na sumusugat. Dahil totoo ang sinabi niya, Celestina, tapos na ang maliligayang araw. Panahon na para harapin mo ang realidad. Anong realidad? Humihikbing tanong niya. Na mahal mo lang ako dahil sa pera ng pamilya ko? Na ang 5 taon nating pagsasama ay walang halaga? Isang mapaklang na ngiti ang sumilay sa labi ni Ricardo. Huwag nating lokohin ang isa't isa. Mulat sa pool, alam nating pareho na ang kasal natin ay isang business deal at sa kasamaang palad, ang deal na ito, nalugi na. Para siyang sinaksak ng paulit-ulit. Ang sakit ay hindi mailarawan. Ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay, ang lalaking minahal niya ng buong puso, ay kinukumpirma ngayon na ang kanilang pagsasama ay isa lamang transaksyon. Umalis ka na, Celestina, sabi ni Ricardo. Tumingin ito sa mamahaling relo sa kanyang pulso na parabang nagmamadali. Mag-empake ka ng mga gamit mo. Huwag mo nang hintayin pang lalong uminit ang ulo ni Mama. Ayokong madamay ang pangalan ng pamilya Devilla sa iskandalong ito. Saan ako pupunta? Tanong niya. Nawawalan na ng lakas. Nagkibit balikat lamang ito. Hindi ko na problema yon. Iyon na. Ang huling salita. Ang hatol. Tulala si Celestina habang naglalakad patungo sa walk-in closet. Ang kanyang mga kamay ay gumagalaw ng kusa. Inilalagay ang mga damit sa isang maleta. Ang mga bestidang binili nito para sa kanya. Ang mga alahas na regalo nito. Ang lahat ay tila nawalan ng halaga. Sinubukan niyang tawagan ng kanyang ama, si Don Gregorio, ngunit hindi ito sumasagot. Sunod-sunod na tawag, ngunit wala. Tanging ang paulit-ulit na boses ng operator ang kanyang naririnig. Tila pati ang sarili niyang pamilya ay tinalikuran na siya. Nang puno na ang kanyang maleta, dahan-dahan niya itong hinila palabas ng silid. Pagbaba niya sa engrandeng hagdanan, naroon ang mga kasambahay, nakatayo sa gilid, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Nakikita niya sa kanilang mga mata ang awa. Bawat tingin nila
ay parang karayom na tumutusok sa kanyang likuran, isang paalala ng kanyang biglaang pagbagsak. Walang naghatid sa kanya sa pinto, walang nag-alok ng tulong. Si Ricardo at Matilde ay hindi na nagpakita. Nang buksan niya ang malaking pinto, sumalubong sa kanya ang malamig na hangin ng gabi. Nagsisimula ng umambon. Hinila niya ang kanyang mabigat na maleta sa mahabang driveway. Bawat hakbang ay tila isang paglalakbay patungo sa kawalan. Nang makarating siya sa dulo, ang malaking bakal na gate ay dahan-dahang nagsara sa kanyang likuran. Ang malakas na tunog ng pagsasara nito ay parang isang tuldok na nagwakas sa kabanata ng kanyang buhay bilang isang Devilla. At doon, sa labas ng mansyon na dati niyang tinawag na tahanan, tumayo si Celestina Reyes, mag-isa. Basang-basa ng ulan, na tila nakikidalamhati sa kanya. Yakap-yakap ang sarili, hawak ang nag-iisang maleta, at pasan-pasan ang bigat ng isang mundong biglang gumuho sa kanyang harapan. Wala na siyang asawa, wala ng pamilya, wala ng tahanan, wala nang natira sa kanya. Ang bawat patak ng ulan na bumabagsak sa kanyang balat ay tila karayom na tumutusok, nagpapaalala sa kanya ng lamig ng gabing iyon. Hindi alam ni Celestina kung gaano siya katagal nakatayo sa labas ng gate. Tulala, basang-basa, habang ang mga ilaw ng mamahaling sasakyan na dumaraan ay sumasalamin sa mga luhang walang tigil sa pag-agos sa kanyang pisngi. Ang kanyang puso ay isang basag na plorera. Ang mga piraso nito ay nagkalat at imposibleng buuin muli. Isang taxi ang huminto sa kanyang tapat. Ang driver, isang matandang lalaki, ay ibinaba ang bintana. "Miss, okay lang po kayo? Ihahatid ko na po kayo." Ang boses nito ang pumukaw sa kanya mula sa pagkakatulala. Iyon ang unang boses na narinig niya na may bahid ng kabaitan matapos ang ilang oras ng panlalamig at pagtataboy. Tumango lamang siya, hindi magawang magsalita. Tinulungan siya ng driver na isakay ang mabigat na maleta sa likod ng sasakyan. Pagpasok niya sa loob, ang amoy ng lumang air freshener at ang init mula sa makina ng sasakyan ang sumalubong sa kanya. Isang mundong napakalayo sa amoy ng leather at mamahaling pabango sa loob ng mga kotse ng mga Devilla. "Saan po tayo, ma'am?" tanong ng driver. At doon, isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang bagay na halos nakalimutan na niya. Isang address sa Taguig na ibinigay sa kanya ng kanyang ama noong ikinasal siya. "Ito ang sayo, anak," sabi ni Don Gregorio noon. "Isang munting lugar na matatawagan mong sarili mo, anuman ang mangyari." Ibinigay niya ang address sa driver. Sa buong biyahe, nakatingin lamang siya sa bintana. Ang mga gusali ng Makati ay nagliliwanag sa gitna ng dilim, mga monumento ng ambisyon at kapangyarihan. Dati, ang mga ilaw na yon ay simbolo ng kanyang buhay. Ngayon, mga paalala na lamang sila ng isang mundong hindi na siya kabilang. Ang condo unit ay nasa isang simpleng gusali. Malinis, ngunit walang karangyaan. Nang buksan niya ang pinto, isang maliit na espasyo ang bumungad sa kanya. Isang sala na kasya lamang ang isang maliit na sofa, isang kusina na may kagamitang sapat lang sa isang tao, at isang silid tulugan. Ang sahig ay malamig na tiles, hindi ang malambot na carpet na kinasanayan niya. Ang hangin ay amoy alikabok, isang palatandaan na matagal na itong hindi nabubuksan. Isinara niya ang pinto at doon, sa kalagitnaan ng katahimikan at kasimplihan ng lugar, tuluyan nang bumigay ang kanyang lakas. Napaupo siya sa sahig, niyakap ang kanyang mga tuhod at humagulgol ng walang tigil. Ang lahat ng sakit, lahat ng galit, lahat ng pagtataksil, lahat ay lumabas sa anyo ng mga luhang tila walang katapusan. Nang maubos na ang kanyang luha, tumayo siya at ginala ang paningin sa lugar. Ito na ang kanyang bagong mundo. Malayo sa Forbes Park, malayo kay Ricardo, malayo sa ginintuang hawla.
habang inaayos niya ang iilang damit na nadala niya sa loob ng maliit na aparador. Isang larawan ang nahulog mula sa isa sa mga bulsa ng kanyang bestida. Ito ay isang litrato nila ni Ricardo noong kanilang kasal. Nakangiti sila pareho, mga matang nangangarap ng isang magandang kinabukasan. Tinitigan niya ang mukha ni Ricardo sa litrato, ang ngiti na minahal niya, ang mga matang pinagkatiwalaan niya. Ang lahat pala ay isang kasinungalingan. Sa sobrang sakit, ibinato niya ang picture frame sa pader. Nagkapira-piraso ang salamin nito, tulad ng kanyang puso. Sa gitna ng kanyang paghihinagpis, naalala niya ang isa pang bili ng kanyang ama. Sa ilalim ng kama sa silid na ito, may isang kahon. Isang lumang kahon na may lamang mga bagay mula sa kanyang kabataan. Kinuha niya ito. Nagbabaka sakaling makahanap ng kahit anong magpapagaan sa kanyang dibdib. Sa loob ng kahon, sa ilalim ng mga lumang litrato at sulat, may isang maliit na sobre. Sa labas nito ay nakasulat ang pangalan niya sa sulat kamay ng kanyang ama. Binuksan niya ito. Sa loob ay may isang susi at isang maliit na piraso ng papel. Nakasulat dito ang pangalan ng isang bangko at numero ng isang safe deposit box. Kinabukasan, kahit mabigat ang katawan at maga ang mga mata, pinilit niyang bumangon. Nagsuot siya ng simpleng damit, itinali ang kanyang buhok, at nagpunta sa bangko. Sa bawat hakbang, naroon ang takot. Paano kung wala itong laman? Paano kung ito ay isa lamang malungkot na paalala ng isang buhay na nawala na? Nang buksan ng bank employee ang safe deposit box sa harap niya, isang makapal na folder ang tumambad sa kanya. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ito. Sa loob, naroon ang mga dokumento, hindi mga sulat o alaala, kundi mga stock certificate, mga titulo ng maliliit na ari-arian, at isang bank statement para sa isang account na nakapangalan sa kanya. Hindi ito kasing laki ng yaman ng mga Reyes o ng mga De Villa, ngunit hindi rin ito maliit. Ito ay isang halaga na kayang bumuhay sa kanya. Isang emergency fund, gaya ng laging sinasabi ng kanyang ama. Isang lihim na yaman na itinago para sa kanya. Habang binabasa niya ang mga dokumento, dahan-dahang tumigil ang pag-agos ng kanyang mga luha. Ang pamilyar na talino na minana niya sa kanyang ama ay nagsimulang gumana. Ang mga numero sa papel ay hindi lamang mga numero. Ang mga ito ay oportunidad. Ang mga ito ay sandata. Ang mga ito ay pag-asa. Ang kanyang mga mata na kanina'y puno ng kalungkutan ay unti-unting nagkaroon ng bagong kislap. Isang kislap ng talino at determinasyon. Hindi pa tapos ang laban. Hindi pa siya talo. Pag-uwi niya sa kanyang maliit na apartment, mayroon ng bagong sigla sa kanyang mga kilos. Inilapag niya ang mga dokumento sa maliit na mesa. Ito ang kanyang unang hakbang. Ang unang hakbang sa pagbuo muli ng kanyang sarili. Binuksan niya ang kanyang laptop na isa sa iilang bagay na nadala niya. Habang naghihintay itong mag-boot, isang pamilyar na tunog ng email notification ang kanyang narinig. Galing ito sa isang law firm na hindi niya kilala. Binuksan niya ang email. Ang mga salita ay tila mga suntok sa kanyang mukha. Dear Mrs. De Villa, this is to formally inform you that our client, Mr. Ricardo De Villa, has filed for divorce. As part of the preliminary agreement, you are requested to sign the attached waiver, forfeiting any and all claims to the assets and properties of the De Villa family. Napatitig siya sa screen. Matapos siyang itaboy na parang aso, matapos siyang talikuran sa pinakamasakit na paraan, gusto pa nilang siguraduhin na wala siyang makukuha. Gusto nilang legal na ibaon siya sa lupa. Tumingin siya sa malamig at aroganteng email sa kanyang screen. Pagkatapos, tumingin siya sa mga dokumentong nakakalat sa kanyang mesa. Ang mga stock certificate, ang mga titulo, ang patunay ng kanyang lihim na lakas. Isang ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Hindi ito isang masayang ngiti. Ito ay isang nangiting mapait.
puno ng sakit. Ngunit sa ilalim nito, may nag-aalab na apoy. Isang nangiting nagsasabing, "Akala ninyo, tapos na ako." Ito ay isang nangiting nagbabadya ng isang bagong simula at isang matinding paghihiganti. Hindi sapat ang galit, hindi sapat ang luha. Kailangan ni Celestina ng mga sagot. Ang email ng diborsyo ay isang deklarasyon ng giyera at hindi siya maaaring pumasok sa isang laban nang hindi kilala ang kanyang kalaban. Kailangan niyang malaman kung ano na ang buhay ni Ricardo. Nagdurusa rin ba ito o nagpapakasaya sa kanyang pagkawala? Lumipas ang ilang araw. Ang dating Celestina na nag-aalala sa kung anong bestida ang isusuot sa isang party ay napalitan ng isang babaeng nag-aaral kung paano maging anino. Bumili siya ng isang itim na wig na may maikling gupit, malaking salamin sa mata na walang grado, at mga simpleng damit na malayo sa kanyang dating estilo. Sa salamin, isang estranghero ang nakatingin sa kanya. Isang babaeng handang gawin ang lahat para malaman ang katotohanan. Ang kanyang naging entablado ay isang maliit at hindi gaanong pansining coffee shop sa kabilang kalye ng nagtataasang gusali ng Apex Global Solutions sa BGC. Dito, sa likod ng isang tasa ng mapait na kape, malaya niyang napapanood ang paglabas-masok ng mga empleyado, ang mundo kung saan naghahari ang kanyang asawa. Sa unang araw, wala siyang nakita, kundi ang karaniwang abalang tanawin. Ngunit sa ikalawang araw, sa oras ng tanghalian, natanaw niya ito. Si Ricardo. Bumukas ang malaking salaming pinto ng gusali at lumabas ito, nakangiti, tila walang anumang problema sa mundo. Ang kanyang mamahaling suit ay plansadong-plansado, ang kanyang buhok ay maayos na nakasgel, at ang kanyang lakad ay puno ng kumpiyansa. Isang matinding kirot ang biglang kumurot sa puso ni Celestina. Hindi ito ang itsura ng isang taong nagdadalamhati. Ito ang itsura ng isang taong malaya. Ngunit hindi yun ang pinakamasakit. Ang pinakamasakit ay ang babaeng sumunod sa kanya palabas. Pamilyar ang mukha nito. Si Sofia Ramos, isa sa mga pinagkakatiwalaang manager ni Ricardo. Maganda, matalino, at laging propesyonal ang dating. Ngayon, habang sabay silang naglalakad patungo sa isang mamahaling restaurant sa tapat, may ibang klase ng pagiging pamilyar sa pagitan nila. Ang kanilang mga tawa ay malutong at sabay. Ang kanilang mga balikat ay halos magkadikit. Mula sa kanyang kinauupuan, pinanood sila ni Celestina. Ang bawat halakhak ni Ricardo kasama si Sofia ay parang sampal sa kanyang mukha. Naalala niya ang kanilang anibersaryo, ang katahimikan, ang malamig na pakikitungo, ang pagwawalang bahala. At ngayon, heto ito, tumatawa na parang walang bukas. Nang pabalik na sila sa opisina, isang maliit na kilos ang tila bumaon sa puso ni Celestina. Humangin ng malakas at bahagyang nagulo ang kurbata ni Ricardo. Huminto si Sofia. Sa isang kilos na natural at puno ng pag-aalaga, inayos nito ang buhol ng kurbata ni Ricardo. Ang mga daliri ay bahagyang dumampi sa dibdib nito. Ngumiti si Ricardo bilang pasasalamat. Isang ngiting matagal nang hindi ibinibigay nito sa kanya. Isang kilos ng asawa, isang kilos ng pag-aari. Sa sandaling iyon, ang simpleng pagdududa ni Celestina ay naging isang nag-aalab na hinala. Hindi na ito tungkol sa pera. Hindi na ito tungkol sa pagkalugi ng pamilya Reyes. May mas malalim, may mas personal, may mas masakit na dahilan. Nanginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang tasa ng kape. Ang paninibugho, isang damdaming matagal na niyang hindi naramdaman, ay gumapang sa kanyang buong katawan na parang lason. Hindi niya namalaya na napahigpit ang hawak niya sa tasa at nabasag ito sa kanyang mga kamay. Naramdaman na lamang niya ang init ng kapeng dumaloy sa kanyang palad at ang matalas na sakit ng bubog. "Ma'am, okay lang po kayo?" tanong ng isang waiter. Nag-aalala. Hindi siya sumagot. Tumayo lamang siya
Nag-iwan ng bayad sa mesa at mabilis na lumabas ng coffee shop, hindi inalintana ang maliit na sugat sa kanyang kamay. Pag-uwi niya sa kanyang apartment, ang sakit ng sugat ay walang-wala kumpara sa sakit na nararamdaman ng kanyang puso. Ang pagmamanman ay hindi na sapat. Kailangan niya ng pruweba, kailangan niya ng profesional na tulong. Kinuha niya ang kanyang telepono at naghahanap sa internet. Private investigators. Pumili siya ng isa na may magagandang review at mataas na success rate. Ang boses niya ay kalmado at kontrolado nang tumawag siya, taliwas, sa nagwawalang bagyo sa kanyang kalooban. I need information on 2 people, sabi niya sa investigador sa kabilang linya. Ricardo de Villa and Sofia Ramos. I want to know everything. Their connection, their activities outside of work, everything. Understood, ma'am. It will be discreet. Pagkatapos ng tawag, umupo siya sa dilim. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa siwang ng bintana. Ang hinala ay parang isang halimaw na kumakain sa kanyang pagkatao. Umaasa siyang mali siya. Isang bahagi niya ang nagdarasal na sana ay imaihinasyon niya lang ang lahat. Ngunit kinagabihan, habang nakahiga siya sa kama at pilit na ipinipikit ang mga mata, isang pamilyar na tunog ng notification ang narinig niya mula sa kanyang telepono. Isang email mula sa private investigator. Dahan-dahan niyang binuksan ito. Ang laman ay hindi mga salita, hindi isang report, kundi isang litrato. Malinaw. Kuha mula sa malayo ngunit hindi maikakaila. Ang harapan ng isang mamahaling hotel sa Makati. At sa entrance, magkahawak kamay na pumapasok sina Ricardo at Sofia. Nakangiti si Sofia, ang ulo ay nakasandal sa balikat ni Ricardo. Ang telepono ay halos dumula sa nanginginig na kamay ni Celestina. Tinitigan niya ang litrato, ang bawat detalye ay parang apoy na dahan-dahang tumutupok sa bawat himaymay ng kanyang pagkatao. Ang paraan ng paghawak ni Ricardo sa kamay ni Sofia, hindi pilit, kundi natural at puno ng pag-aari. Ang ngiti sa mga labi ni Sofia, isang ngiti ng tagumpay, ng kontentong pag-aangkin. Ito ay hindi isang simpleng pagkikita ng magkatrabaho. Ito ay isang larawan ng 2 taong nagmamahalan na komportable sa isa't isa, na tila matagal nang itinatago ang kanilang relasyon. Nahulog ang telepono mula sa kanyang kamay. Ang tunog ng pagtama nito sa sahig ay tila isang malakas na sampal na gumising sa kanya. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa maliwanag na screen sa sahig. Tila ninakaw ang lahat ng hangin sa kanyang dibdib. Ang sakit ay mas matindi pa kaysa noong ipagtabuyan siya palabas ng mansyon. Ang sakit ng pagtataksil sa pinansyal na aspeto ay isa. Ngunit ito ay iba. Ito ay isang pagtataksil sa kanyang puso. Sa kanyang kaluluwa sa 5 taon ng kanyang buhay na buong puso niyang ibinigay. Isang alaala ang biglang sumalakay sa kanyang isipan, matingkad at masakit. Ang araw ng kanilang kasal. Nakatayo sila sa altar, sa harap ng Diyos at ng daan-daang bisita. Hinawakan ni Ricardo ang kanyang mga kamay, tiningnan siya sa mata at bumulong, "Ikaw lang, Celestina. Ikaw lang ang mamahalin ko habang buhay." Isang pangakong naging abo, isang kasinungalingang sinunog ng isang litrato. Ngayon, naiintindihan na niya ang lahat. Ang panlalamig ni Ricardo, ang pagiging abala nito palagi, ang mga gabing ginagabi ito ng uwi, ang mga business trip na biglaan, hindi iyon dahil sa trabaho. Ito, si Sofia. Ito ang dahilan. Ang pagkalugi ng Reyes Prime Holdings ay hindi ang dahilan kung bakit siya pinalayas. Iyon lamang ang perpektong dahilan, ang getaway card. Ginamit nila ang pagkakataon para itapon siya, para alisin ang hadlang sa kanilang relasyon. Doon, sa gitna ng kanyang maliit at tahimik na apartment, nagsimulang tumulo ang kanyang mga luha. Ngunit hindi ito ang malalamig na luha ng kalungkutan na iniyak niya noong unang gabi.
Ito ay mainit na luha ng matinding galit. Isang galit na nagsimulang mag-alab mula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, tinutupok ang lahat ng natitirang pagmamahal at pag-asa para kay Ricardo. Hindi lang nila siya itinapon, plinano nila ito. Pinagmukha siyang kawawa. Pinagtawanan nila siya sa likod ng kanyang mga mata habang siya, na isang hangal na asawa, ay naghahanda pa ng engranding hapunan para sa kanilang anibersaryo. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Dinampot niya ang telepono mula sa sahig. Hindi na nanginginig ang kanyang mga kamay. Sa halip, ang mga ito ay matatag, nakakuyom sa isang determinasyon na hindi pa niya naramdaman kailanman. Tiningnan niya muli ang litrato. Ngunit ngayon, hindi na bilang isang asawang nasasaktan. Tinitingnan niya ito bilang isang general na pinag-aaralan ng kanyang mga kalaban. Sina Ricardo at Sofia. Sila ang mga anino ng pagkakanulo at dadalhin niya sila sa liwanag. Ang huling luha na papatak para kay Ricardo de Villa ay tumulo na. Dahil sa gabing iyon, namatay na ang Celestinang asawa, ang Celestinang martir. At mula sa kanyang abo, isang bagong nilalang ang isinilang. Isang nilalang na hindi naiiyak. Isang nilalang na maniningil. Ang galit ay isang makapangyarihang panggatong. Kinabukasan, ang Celestinang gumising ay hindi na ang babaeng nagtatago sa likod ng wig at salamin. Siya ay isang estratehista. Ang kanyang maliit na apartment ay hindi na isang kanlungan ng kalungkutan, kundi isang war room. Ikinalat niya sa maliit na dining table ang lahat ng dokumento mula sa safe deposit box, ang mga stock certificate, ang mga titulo ng ari-arian, ang bank statement. Sa gitna ng lahat ng ito, inilagay niya ang pinakabagong quarterly financial report ng Apex Global Solutions na na-download niya mula sa internet. Ang kanyang sala ay naging isang silid na puno ng mga numero, mga graph, at mga pangalan ng kumpanya na isinulat niya sa isang whiteboard. Ang bawat numero ay isang sundalo. Ang bawat kumpanya ay isang teritoryo. At siya ang general na nagpaplano ng kanyang opensiba. Kung ang Apex Global ang kaharian mo, Ricardo, bulong niya sa sarili habang tinititigan ang litrato ni Ricardo sa report. Papasukin kita hindi sa pamamagitan ng malaking pinto, kundi sa pamamagitan ng mga sikretong daanan na hindi mo alam na umiiral. Ang kanyang unang hakbang ay gawing likido ang kanyang mga asset. Ipinagbili niya ang iilang maliliit na ari-arian na nakapangalan sa kanya at ang mga non-performing stocks. Ang lahat ng pera ay pinagsama niya sa isang account. Pagkatapos, gumawa siya ng isang bagay na itinuro sa kanya ng kanyang ama noong bata pa siya, ang sining ng pagtatago sa likod ng mga korporasyon. Sa tulong ng isang respetadong law firm na matagal nang tapat sa pamilya Reyes, nagtayo siya ng isang shell corporation, isang kumpanyang may malinis na pangalan, walang koneksyon sa mga Reyes at tila isang bagong manlalaro lamang sa mundo ng pamumuhunan. Pinangalanan niya itong Phoenix Legacy Holdings. Phoenix, isang ibon na muling nabubuhay mula sa sarili nitong abo. At legacy, isang paalala sa lahat ng itinuro sa kanya ng kanyang ama. Gamit ang Phoenix Legacy, sinimulan niya ang kanyang tahimik na pag-atake. Gusto kong bilhin ang lahat ng available na shares ng Apex Global sa market. Pero gawin ninyo ito ng dahan-dahan. Utos niya sa kanyang stockbroker sa telepono. Ang boses niya ay kalmado, ngunit may bigat ng awtoridad. Ayokong makalikha ng anumang ingay. Gamitin ninyo ang iba't ibang broker. Hati-hatiin ang pagbili. Ang gusto ko ay magmukha itong mga maliliit at hindi magkakaugnay na transaksyon. Araw at gabi, ang naging mundo niya ay ang pag-aaral sa Apex Global. Binasa niya ang bawat financial statement mula sa nakaraang 5 taon. Bawat press release, bawat balita. Kinabisado niya ang mga pangalan ng board members, ang mga major A, at ang kanilang mga kahinaan. At sa kanyang masusing pag-aaral, may napansin siyang isang paulit-ulit na pattern.
Isang bagay na hindi makikita ng isang ordinaryong mambabasa ng financial report. Mayroong isang serye ng malalaking bayarin sa ilalim ng consultancy and supply services na ibinibigay sa ilang maliliit at hindi kilalang mga kumpanya. Ang mga bayarin na ito ay nagsimulang lumaki eksakto 2 taon na ang nakalipas, panahon kung kailan nagsimulang manlamig si Ricardo sa kanya. Masyadong malinis. Bulong niya habang tinitingnan ang mga pangalan ng mga supplier. Walang online presence, walang track record, mga multo. Sa gabi, habang ang buong syudad ay natutulog, si Celestina ay gising na gising. Ang kape ang naging kanyang matalik na kaibigan. Ang mga numero ang kanyang naging aliw. Naalala niya ang isang mahalagang aral mula kay Don Gregorio. Anak, ang mga numero ay hindi nagsisinungaling. Sabi nito sa kanya isang hapon habang tinuturuan siyang magbasa ng balance sheet. Ngunit marunong silang magtago ng sikreto. Hanapin mo ang kwento sa likod ng mga numero at malalaman mo ang katotohanan. Ang kwento na nakikita niya ngayon ay isang kwento ng pandaraya. Isang kwento ng pagnanakaw. Pinagsama-sama niya ang mga pangalan ng mga ghost company at sinimulan ang kanyang sariling investigasyon online. Walang masyadong impormasyon, gaya ng inaasahan niya. Ngunit nang hukayin niya ng mas malalim ang public business registration records, isang pangalan ang lumitaw bilang isa sa mga incorporator ng pinakamalaking supplier. Isang pangalan na nagpatigil sa kanyang paghinga. Hindi ito De Villa, hindi ito Ramos, ngunit ang apelyido ay pamilyar. Kinuha niya ang report ng private investigator tungkol kay Sofia Ramos. Naroon sa listahan ng mga kamag-anak nito, isang pinsan. Ang pangalan ng pinsan na yon ay eksaktong tumutugma sa pangalan ng incorporator. Isang matagumpay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito na yon. Ang connection, ang ebidensya. Hindi lang sila magnanakaw ng pag-ibig, magnanakaw din sila ng pera. Pera ng kumpanya. Napasandal siya sa kanyang upuan, ang isip ay lumilipad. Ito na ang sandata na kailangan niya. Hindi lang niya sila sisirain sa mata ng publiko, sisirain niya sila sa mundo kung saan ang reputasyon at tiwala ang pinakamahalagang yaman. Tumingin siya sa whiteboard. Sa ilalim ng pangalan ni Ricardo at Sofia, isinulat niya ang mga salitang embezzlement, corporate fraud. Ang plano niya ay nagbago. Hindi na lamang ito tungkol sa pagkuha ng kontrol sa kumpanya. Ito ay tungkol sa paglalatag ng isang bitag. Isang perpektong bitag kung saan sila mismo ang maglalakad papasok. Dala-dala ang kanilang kasakiman hanggang sa huli na ang lahat para umatras. Kinuha niya ang kanyang telepono at muling tinawagan ang kanyang broker. May pagbabago sa plano, sabi niya. Ang boses ay matatag at puno ng panganib. Gusto kong bilisan ang pagbili, doblehin ang effort, at simulan ninyong magpakalat ng tsismis. Isang misteryosong investor ang agresibong pumapasok sa Apex Global. Hayaan ninyong mataranta sila. Hayaan ninyong magkamali sila. Sa kabilang linya, narinig niya ang pag-aalala ng broker. Ma'am, this is risky. It will drive the price up. I know. Sagot ni Celestina, ang mga mata ay nakatitig sa pangalan ng pinsan ni Sofia sa kanyang screen. Let them feel the pressure. A cornered rat will do desperate things. At sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming linggo, nakatulog si Celestina ng mahimbing dahil alam niya, sa kanyang panaginip, na ang mga anino ng pagkakanulo ay malapit ng makatikim ng liwanag at ang liwanag na yon ay nakakasilaw at walang awa. Ang lahat ng ebidensya ay nasa harap na niya. Isang masalimuot na mapa ng kasinungalingan at kasakiman na iginuhit ni na Ricardo at Sofia. Ang mga bank transaction, ang mga peking kumpanya, ang mga litrato. Lahat ay piraso ng isang palaisipan na bumubuo sa isang imahe ng dobleng pagtataksil. Ang sakit ay naroon pa rin. Isang mapurol na kirot sa kanyang dibdib na paminsan-minsan ay kumikirot. Ngunit ngayon, ang sakit ay may kasama ng matinding galit. Isang malamig at kinakalkulang galit
na nagbigay sa kanya ng isang klaseng kalinawan na hindi pa niya naramdaman kailanman. Nakatayo siya sa harap ng kanyang whiteboard, tinitingnan ang mga pangalan at ang mga linyang nagkokonekta sa mga ito. Ang plano niya ay hindi na lamang tungkol sa pagbawi ng kung anong nawala sa kanya. Ito ay naging isang plano ng paghihiganti. Hindi na ito tungkol sa kaligtasan. Ito ay tungkol sa hustisya. Ang hustisyang siya mismo ang gagawa. Hindi niya lamang sila palalabasin sa kumpanya. Hindi niya lamang sila ipapahiya. Kukunin niya ang lahat. Ang kumpanyang pinag-iinteresan nila. Ang perang ninakaw nila. Ang kapangyarihang inaasam nila. At sisirain niya sila gamit ang mismong mga bagay na iyon. Naalala niya ang mga gabing umiiyak siya. Nagtatanong sa sarili kung ano ang kanyang pagkukulang. Naalala niya ang pakiramdam ng pagiging basura nang itaboy siya palabas ng sarili niyang pamamahay. Ang lahat ng yon ay parang mga baga na patuloy na nag-aapoy sa kanyang puso, lumilikha ng isang determinasyon na gawa sa bakal. Akala mo isa lang akong palamuti, Ricardo? Bulong niya sa hangin, ang mga mata ay nakatitig sa pangalan ng asawa sa board. Isang magandang tropeyo na ipinangangalandakan mo kapag may pakinabang. Ngayon, makikita mo ang halaga ng isang palamuting binali mo. Nagsimula siyang gumalaw ng may bagong sigla. Ang bawat kilos niya ay may layunin. Nakipag-ugnayan siya sa isang kilalang white hat hacker, isang eksperto sa digital forensics na inirekomenda ng law firm ng kanyang pamilya. Kailangan kong makapasok sa internal email server ng Apex Global, sabi niya sa hacker sa isang encrypted call. Particular sa email exchange ni na Ricardo De Villa at Sofia Ramos. Kailangan ko ng kopya ng lahat, lalo na ang mga may kinalaman sa mga supplier na ito. Ang paghihintay sa resulta ay isang pagsubok sa kanyang pasensya. Ngunit ginamit niya ang oras na yon para palakasin pa ang kanyang posisyon sa merkado. Ang Phoenix Legacy Holdings ay patuloy sa agresibong pagbili ng shares, lumilikha ng panik sa loob ng Apex Global, gaya ng kanyang inaasahan. Isang gabi, habang abala siya sa pag-aaral ng pinakabagong stock market data, isang secure na file ang pumasok sa kanyang email. Galing ito sa hacker. Ang subject, package delivered. Pumilis ang tibok ng kanyang puso. Ito na. Ang huling piraso ng ebidensya, ang huling pako sa kabaong. Binuksan niya ang file. Sa loob nito ay libu-libong email. Ginamit niya ang mga keyword na invoice, payment, at ang mga pangalan ng mga pekeng kumpanya para salain ang mga ito. Ang mga resulta ay lumabas, at habang binabasa niya ang mga ito, isang ngiti ng tagumpay ang gumuhit sa kanyang mga labi. Naroon ang lahat. Ang mga utos ni Ricardo kay Sofia na aprubahan, ang mga bayarin, ang mga pag-uusap nila tungkol sa paglilipat ng pondo. Ito ay isang malinaw na kaso ng corporate fraud, ngunit may isang email na nakakuha ng kanyang pansin. Ang petsa ay 2 araw bago ang kanilang anibersaryo. Ang nagpadala ay si Ricardo. Ang pinadalhan ay si Sofia. Ang subject, ang plano para sa ating divorce party. Napatigil siya. Divorce party? Binuksan niya ang email, nanginginig ang mga daliri. Ang laman nito ay isang mahabang pag-uusap. Nagpaplano sila, hindi ng isang simpleng paghihiwalay, kundi ng isang malaking selebrasyon. We should throw a massive party, sulat ni Ricardo, to celebrate my freedom, to celebrate our new beginning. We'll invite everyone, all the big names in business. It will be our coming out party, the official launch of the new power couple. I love that idea, mahal, sagot ni Sofia. But how about Celestina and the news about Reyes Prime? That's the beauty of it, replied ni Ricardo. The timing is perfect. Everyone will sympathize with me, the poor husband who stood by his wife's family, only to be dragged down by their failure. I'll be the victim. She'll be the villain, and when I finally break free from her, everyone will applaud. Then, after a decent amount of time, you and I can finally be official.
Ang bawat salita ay parang asido na tumutunaw sa kung anuman ang natitirang hibla ng awa sa kanyang puso. Ang lahat ng kanyang pagdurusa, ang kanyang kahihiyan, lahat ay parte ng kanilang plano. Hindi sila nagkataon lamang. Sila ay mga artista sa isang dula na sila mismo ang sumulat at siya ang ginawa nilang kontrabida sa sarili niyang kwento. Isinara niya ang kanyang laptop. Ang galit na kanina'y malamig at kinakalkula ay naging isang naglalagablab na apoy. Napasigaw siya, isang sigaw na nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Isang sigaw ng sakit, ng galit at ng pangako ng isang hindi malilimutang paghihiganti. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Tinitingnan ang mga ilaw ng syudad sa malayo. Ang kanyang mukha ay naliligo sa dilim, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Isang party, Ricardo? Bulong niya. Gusto mo ng isang malaking party? Pagbibigyan kita. Tumingin siya sa salamin sa kanyang dingding. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang Celestina na umiiyak sa ilalim ng ulan. Ang kanyang mga mata ay matalas, ang kanyang panga ay matigas, ang kanyang mga labi ay may bakas ng isang mapanganib na ngiti. Hindi na siya ang biktima, hindi na siya ang talunan. Siya na ngayon ang mangangaso at ang dalawang taksil na yon na abala sa pagpaplano ng kanilang selebrasyon ay hindi alam na sila na ang puntirya. Sila na naghahanda para sa kanilang paglipad ay hindi alam na ang kanilang mga pakpak ay malapit ng putulin ng babaeng itinapon nila mula sa langit. Ang laro ay nagsimula na at sa larong ito, si Celestina Reyes ang magtatakda ng mga patakaran. Ang buhay ay hindi pa naging ganito kasarap para kay Ricardo de Villa. Sa wakas, malaya na siya. Malaya mula sa anino ni Don Gregorio Reyes. Malaya mula sa obligasyon na magpanggap na masaya sa isang kasal na para sa kanya ay isa lamang hagdan paakyat. Nakatayo siya sa harap ng malaking salamin sa kanyang opisina sa pinakatuktok ng gusali ng Apex Global. Tinitingnan ang abalang syudad sa ibaba. Ito ang kanyang kaharian. At sa wakas, solo na niya ito. Perfect, bulong niya sa sarili habang inaayos ang kanyang mamahaling sutlang kurbata. Ang bawat kilos niya ay puno ng kumpiyansa. Siya ang biktima sa mata ng publiko. Ang matapat na asawa na sinubukang iligtas ang pamilya ng kanyang napariwarang asawa. Ang mga kaibigan niya sa business circle ay nagpapadala ng mga mensahe ng pakikiramay na sa likod ay may halong paghanga sa kanyang katatagan. Pumasok si Sofia sa kanyang opisina nang hindi kumakatok. Isang pribilehiyong siya lang ang mayroon. May dala itong 2 tasa ng kape. Inabot niya ang isa kay Ricardo at hinalikan ito sa pisngi. Good morning, Mr. CEO. Malambing nitong sabi. Ang boses nito ay musika sa kanyang pandinig. Isang tunog na nagpapatunay na tama ang lahat ng kanyang desisyon. Good morning, my queen. Sagot ni Ricardo, hinapit ito sa baywang. Kamusta ang paghahanda para sa ating party? Everything is set, sabi ni Sofia, ang mga mata ay nagniningning. The grand ballroom of the peninsula, the best catering. All our friends will be there. It will be the talk of the town. Nagyakapan sila, nagpapakasasa sa tagumpay. Para sa kanila, ang lahat ay nagaganap ayon sa plano. Ang pagkalugi ng mga Reyes ang biyaya na matagal na nilang hinihintay. At si Celestina, isa na lamang siyang malayong alaala, isang talunan na marahil ay umiiyak pa rin sa isang madilim na sulok. Wala ka na bang balita sa kanya? Tanong ni Sofia na tila nabasa ang kanyang iniisip. Umiling si Ricardo, isang mapanuyang mamangiti ang gumuhit sa kanyang labi. Wala. At wala na akong pakialam. The lawyers are handling it. Once she signs the papers, she'll be officially out of my life with nothing. Ngunit sa kabila ng kanyang kayabangan, may isang maliit na bagay na gumugulo sa kanyang isipan nitong mga nakaraang linggo. Isang bagay na pilit niyang isinasantabi. Mamaya,
Sa isang emergency board meeting, ang maliit na bagay na yon ay lumaki at naging isang malaking problema. Ano ang ibig mong sabihin na hindi natin alam kung sino ang bumibili? Galit na tanong ni Ricardo sa kanilang Chief Financial Officer. Mr. De Villa, they are using multiple brokerage firms. It's a classic hostile takeover tactic. Paliwanag ng CFO, pawis na pawis. The purchases are aggressive and strategic. This isn't a small player. This is someone with deep pockets and a clear agenda. Isang alunang kaba ang biglang gumapang sa dibdib ni Ricardo. Hostile takeover. Sa kanyang pamumuno, imposible. Find out who it is. Sigaw niya. Ang boses ay umaling-awngaw sa buong boardroom. I want a name. Ngunit walang pangalang lumabas. Ang misteryosong investor ay parang isang multo, isang anino na dahan-dahang sinasakop ang kanyang teritoryo. Ang presyo ng shares ng Apex ay tumataas at kasabay nito, ang pressure sa kanya. Ang mga miyembro ng board na dati humahanga sa kanya ay nagsisimula ng magpakita ng pag-aalala. Ricardo, kailangan nating gawin ang isang bagay, sabi ni Matilde sa kanya sa telepono ng gabing iyon. Ang boses ng kanyang ina ay puno ng pag-aalala na wala na ang dating kayabangan. Naririnig ko ang mga bulong-bulungan sa mga kaibigan ko. May isang malaking isda na gustong lunukin ang Apex. I'm handling it, ma, sagot ni Ricardo. Pilit na pinapakalma ang sarili. Ngunit sa loob-loob niya, ang kumpiyansa ay napapalitan na ng takot. Sino? Sino ang kalaban niya? Isa ba ito sa mga karibal niya sa industriya? Gabi-gabi, hindi na siya makatulog ng maayos. Ang bawat pagbabago sa stock market ay kanyang binabantayan. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang mga koneksyon para alamin kung sino ang nasa likod ng Phoenix Legacy Holdings. Ngunit lahat ay bumabalik na bigo. Ang kumpanya ay parang isang pader na hindi mapasok. Ricardo, napapansin ko, palagi ka ng balisa, sabi ni Sofia isang gabi habang naghahaponan sila. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Huwag kang mag-alala. Malalagpasan din natin ito. Pagkatapos ng party, magiging mas maayos ang lahat. Tumango lamang si Ricardo, ngunit ang kanyang isip ay nasa kung saan. Ang party. Oo, ang party. Iyon ang kailangan niya. Isang gabi para ipakita sa lahat na siya pa rin ang may kontrol, na malakas pa rin siya, na hindi siya natitinag. Ngunit isang hapon, habang abala siya sa kanyang opisina, isang balita ang dumating na halos magpatigil sa kanyang paghinga. Sir? Sabi ng kanyang sekretarya sa intercom. Ang boses ay nanginginig. Tumawag po ang legal department, ang Phoenix Legacy Holdings. Nakakuha na sila ng sapat na shares para humingi ng isang pwesto sa board of directors. Nabitawan ni Ricardo ang ballpen na hawak niya. Isang pwesto sa board. Ibig sabihin, malapit na. Malapit na siyang makaharap kung sino man ang multong ito na sumisira sa kanyang perpektong mundo. Alam na ba nila kung sino ang kakatawan sa kanila? Tanong ni Ricardo. Ang lalamunan ay tuyong-tuyo. Hindi pa po, sir, sagot ng sekretarya. Pero sinabi po nila na magpapakilala sila sa susunod na General Shareholders Meeting. Kailan iyon? Nag-atubili ang sekretarya bago sumagot. Sir, pagkatapos po ng araw ng inyong divorce party. Sa sandaling iyon, isang matinding kilabot ang gumapang sa buong katawan ni Ricardo. Ang timing, masyadong perpekto, masyadong nakakakilabot. Hindi ito maaring maging isang simpleng pagkakataon. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa syudad na dati tinitingnan niya ng may pagmamay-ari. Ngayon, ang syudad ay tila isang malaking bitag at pakiramdam niya, ang mga pader ay dahan-dahang sumasara sa kanya. Ang kayabangan ay unti-unting napapalitan ng isang damdaming matagal na niyang hindi naramdaman. Takot. Ang balita na nakakuha na ng pwesto sa board ang Phoenix Legacy
ay mabilis na kumalat. Para kay Celestina, ito ay isang tagumpay, ngunit kasabay nito ay isang malaking panganib. Alam niyang sa puntong ito, gagawin ni Ricardo ang lahat para pigilan siya. Ang laro ay naging mas delikado. Nakatanggap siya ng isang tip mula sa kanyang pinagkakatiwalaang source sa loob ng Apex Global. May isang malaking ari-arian ng kumpanya, isang lupain sa Laguna na may malaking potensyal na bigla ang inilagay sa bentahan. Ang presyo ay kahina-hinalang mababa. Agad na naintindihan ni Celestina ang plano. Sinusubukan nilang isalba ang kumpanya, sabi niya sa sarili habang nakatingin sa mapa ng ari-arian sa kanyang laptop. O mas masahol pa, sinusubukan nilang ilipat ang mga asset ng kumpanya bago pa man ako makapasok. Ito ay isang desperadong hakbang mula sa isang taong dehado na. Sinusubukan ni Ricardo at Sofia na bawasan ang halaga ng kumpanya para hindi na ito maging kaakit-akit sa mga hostile investors. Isa rin itong paraan para makalikom ng pondo at posibleng itago ang mga ninakaw nila. Kung maibebenta ang lupain, malaking dagok ito sa kanyang plano. Ang halaga ng kanyang mga pinaghirapang shares ay babagsak. Ang kanyang leverage ay mababawasan. Pakiramdam niya ay nauubusan na siya ng oras. Ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang mga kaaway ay tila nagkakaroon ng bitak. Isang gabi, sa gitna ng kanyang pag-aalala, napaupo siya sa kanyang maliit na sofa. Ramdam na ramdam ang pagod. Sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang lahat, naramdaman niya ang pagdududa. Kaya ko ba ito? Paano kung magkamali ako? Paano kung sa huli, ako pa rin ang matatalo? Sa gitna ng kanyang pag-iisip, isang katok sa pinto ang bumasag sa katahimikan. Isang katok na formal at tiyak. Hindi niya inaasahan ang sinuman. Nag-aalangan siyang lumapit sa pinto. Ang puso ay kumakabog. "Sino yan?" tanong niya. "Anak." Isang salita lamang, ngunit sapat na iyon para mapatigil ang kanyang mundo. Ang boses na yon. Ang boses na matagal na niyang hindi naririnig. Ang boses na hinahanap-hanap niya noong gabing ipagtabuyan siya. Ang boses ng kanyang ama. Dali-dali niyang binuksan ang pinto. At doon, nakatayo sa labas ng kanyang maliit na apartment, ay si Don Gregorio Reyes. Nakasuot ito ng simpleng polo shirt at slacks, ngunit ang tindig nito ay nananatiling puno ng kapangyarihan at awtoridad. Ang kanyang buhok ay medyo pumuti na, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas pa rin tulad ng dati. "Papa?" Bulong ni Celestina, hindi makapaniwala. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Don Gregorio. "Pwede bang pumasok ang bangkarote mong ama?" Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang ama. Ang lahat ng lakas na pinilit niyang itayo sa loob ng mga linggo ay tila gumuho. Muli siyang naging ang maliit na batang babae na tumatakbo sa kanyang ama para sa proteksyon. "Bakit ngayon ka lang? Tinawagan kita." Akala ko, shhh, sabi ni Don Gregorio, hinahaplos ang kanyang buhok. "Alam ko, at patawarin mo ako anak. Kailangan mong pagdaanan ito ng mag-isa sa simula. Kailangan mong mahanap ang sarili mong lakas. Nang maghiwalay sila sa pagkakayakap, iginiya siya ng kanyang ama, papasok. Umupo ito sa maliit na sofa na tila ito ay isang trono. Tiningnan nito ang whiteboard na puno ng kanyang mga sulat, ang mga financial report sa mesa. "I'm impressed," sabi ni Don Gregorio. Ang mga mata ay may bahid ng paghanga. "You did all of this on your own. You are indeed my daughter." Ang balita, ang pagkalugi. "Totoo ba, Papa?" Umiling si Don Gregorio. At sa mga sumunod na minuto, isinalaysay niya ang lahat. Ang katotohanan. Ang balita tungkol sa pagkalugi ng Reyes Prime Holdings ay hindi totoo. Ito ay isang kalkuladong plano na siya mismo ang gumawa. Isang corporate stress test. May mga traidor sa loob ng kanyang kumpanya, mga taong matagal na niyang pinaghihinalaan.
Ginamit niya ang pekeng balita para lumabas ang mga ito sa kanilang pinagtataguan. At kasabay nito, gusto niyang subukan ang lalaking pinakasalan ng kanyang anak. Matagal ko nang hindi gusto si Ricardo para sa'yo. Pag-amin ni Don Gregorio, nakikita ko ang kasakiman sa kanyang mga mata. But you loved him, so I gave him a chance. I gave him the longest rope, hoping he wouldn't hang himself with it. But he did. Nakinig si Celestina. Bawat salita ay dahan-dahang binubuo muli ang kanyang mundo. Hindi siya iniwan. Hindi siya pinabayaan. Pero bakit hindi ninyo sinabi sa akin? Tanong niya. Ang sakit ng nakaraang pag-iisa ay naroon pa rin. Dahil alam kong kaya mo, Celestina, sabi ng kanyang ama. Ang boses ay puno ng tiwala. I can always fight your battles for you. But if I did, you would never learn how to fight for yourself. I raised you to be a queen, not a princess waiting to be rescued, and you have proven me right. Itinuro nito ang whiteboard. Ang plano mong ito? It's brilliant. But it has a flaw. You are running out of capital. Kaya ako narito. Kinuha ni Don Gregorio ang isang itim na briefcase na dala nito. Binuksan niya ito. Sa loob ay hindi pera, kundi isang folder. Inilapag niya ito sa mesa. Ang lupain sa Laguna na gusto nilang ibenta, sabi ni Don Gregorio. Basahin mo ang nasa loob. Binuksan ni Celestina ang folder. Sa loob ay mga dokumento, mga titulo ng lupa, nakapangalan sa isang kumpanyang hindi niya kilala. Bago pa man naging pag-aari ng Apex ang lupaing iyan, paliwanag ni Don Gregorio. Ang karapatan sa lahat ng mineral at tubig sa ilalim ng lupaing iyan ay matagal ng pag-aari ng isang holding company ko. Hindi nila ito alam. Ibig sabihin, maaari nilang ibenta ang lupa, ngunit hindi nila magagalaw ang tunay na yaman nito. At ngayon, ang karapatang iyon, ibinibigay ko sa Phoenix Legacy Holdings. Napatingin si Celestina sa kanyang ama. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkamangha. Ito na ang baraha na tatapos sa laro. Ang alas. Hindi na natin kailangang pigilan ng bentahan, sabi ni Don Gregorio. Isang matalinong ngamang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Hayaan mo silang ibenta ito. At kapag tapos na ang lahat, kapag hawak na ng bagong may-ari ang titulo, saka natin ipapaalam sa kanila na ang binili nila ay isang walang kwentang piraso ng lupa. Ang gulo na idudulot niyon, wawasak sa reputasyon ni Ricardo. Sabi ni Celestina, ang isip ay tumatakbo na. Exactly. Sabi ni Don Gregorio, checkmate. Tumayo ito, handa nang umalis. Handa ka na ba, anak? Ang party ng diborsyo na yon, gawin natin itong entablado para sa iyong pagbabalik. Pero Papa, paano kung... Pinutol siya ng kanyang ama. Walang paano kung. Mula sa likod sinusuportahan kita. Ang buong lakas ng Reyes Prime Holdings ay nasa likod mo. Ngunit sa entabladong yon, ikaw ang bida. Ikaw ang maghahatid ng huling hatol. Bago ito umalis, huminto ito sa may pinto at lumingon. Nagpadala na ako ng mga imbitasyon sa lahat ng mahalagang tao sa mundo ng negosyo na kilala ko. Gusto nilang lahat na makita ang pagbabalik ng isang Reyes. Naiwan si Celestina sa gitna ng kanyang apartment, hawak-hawak ang folder. Ang pagdududa na kanina'y gumugulo sa kanya ay naglaho na. Ang pagkabigo ay napalitan ng hindi matatawarang lakas. Hindi na siya nag-iisa. Tumingin siya sa labas ng bintana. Ang bagyo ay paparating at siya ang nasa gitna nito. Kalmado, handa, at may hawak na kidlat. Ang mga araw bago ang party ay parang isang tahimik na bagyo. Ang hangin ay mabigat sa mga hindi sinasabing salita at mga nakatagong plano. Para sa dalawang panig, ito ang bisperas ng kanilang pinakamalaking laban. Sa panig ni Ricardo. Sa suite ni Ricardo sa isang 5-star hotel, ang hangin ay puno ng amoy ng mamahaling pabango at kayabangan. Nakatayo siya sa harap ng isang full-length mirror, pinagmamasdan ang kanyang refleksyon. Ang kanyang tuxedo
ay gawa ng isang sikat na Italian designer. Perpekto ang lapat sa kanyang katawan. Sa kanyang pulso ay isang bagong-bagong gintong relo. Regalo mula kay Sofia. Ano sa tingin mo? Tanong niya kay Sofia na nakaupo sa kama. Pinapanood siya. You look powerful. Sagot ni Sofia. Ang mga mata ay sumasamba. Para kang isang hari na handa ng bawiin ang kanyang kaharian. Ngumiti si Ricardo. Ito mismo ang gusto niyang maramdaman. Hari, ang party na ito ang kanyang koronasyon. Ang gabi kung saan ipapakita niya sa buong mundo na ang paghihiwalay kay Celestina ay ang pinakamagandang desisyon na ginawa niya. Natanggap ko na ang final list ng mga bisita, sabi ni Sofia. Kinuha ang isang tablet. Halos lahat ng malalaking pangalan sa industriya ay darating. This is our night, Rick, ang simula ng De Villa Ramos Empire. Ngunit sa likod ng kanyang nangiti, may isang maliit na tinik na patuloy na tumutusok sa isipan ni Ricardo. Ang Phoenix Legacy Holdings, ang multo na hindi pa rin nagpapakita ng muka. Pilit niyang iwinawaksi ang kaba, sinasabi sa sarili na isa lamang itong pagsubok. Matapos ang gabing ito, haharapin niya ang problemang iyon ng may bagong lakas at suporta mula sa lahat. Relax, mahal, sabi ni Sofia, lumapit at inayos ang kanyang bowtie. Kalimutan mo muna ang trabaho. Ngayong gabi, tayo ang bida. Walang sino man ang makakasira nito. Hinawakan ni Ricardo ang kamay ni Sofia at hinalikan ito. Tama ka. Ngayong gabi, magdiriwang tayo. Ngunit sa kanyang mga mata, may isang bahid ng anino na hindi maikukubli. Isang pag-aalinlangan na nagsasabing ang laban ay hindi pa tapos. Sa panig ni Celestina. Sa kanyang maliit na apartment sa Taguig, ang kapaligiran ay ibang-iba. Tahimik, kalmado, puno ng kinakalkulang enerhiya. Walang mamahaling champagne, walang mga katulong na nag-aabala. Tanging si Celestina lamang nakatayo sa harap ng kanyang sariling salamin. Ang kanyang whiteboard ay malinis na, nabura na ang lahat ng mga pangalan at diagram. Ang lahat ng impormasyon ay nasa kanyang isipan na, nakatatak na parang isang blueprint. Ang kanyang mga ebidensya ay nakaayos na sa isang secure na digital file, handa nang ipakita sa tamang oras. Sa ibabaw ng kanyang kama ay nakalatag ang kanyang sandata para sa gabing iyon. Hindi ito isang baril o isang patalim, kundi isang damit. Isang midnight blue evening gown na ipinadala ng kanyang ama. Simple ang hiwa nito ngunit gawa sa pinakamahal na sutla, kumikinang na parang kalangitan sa gabi. Ito ay isang damit na sumisigaw ng kapangyarihan nang hindi nagsasalita. Hinawakan niya ang malamig na tela. Naalala niya ang Celestina na nag-aayos ng puting rosas, umaasa sa atensyon ng kanyang asawa. Ang babaeng yon ay matagal nang wala. Ang babaeng haharap sa kanila ngayong gabi ay ibang-iba. Tumunog ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa kanyang ama. Nakahanda na ang lahat. Ang entablado ay sayo. Huwag kang matakot. Nasa likod mo lang ako. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Hindi siya natatakot. Sa katunayan, may isang klaseng pananabik siyang nararamdaman. Ang pananabik ng isang manlalaro ng chess na malapit nang sabihin ang checkmate. Sinimulan niyang ayusin ang kanyang sarili. Ang kanyang buhok ay simple, ngunit elegante. Ang kanyang makeup ay minimal, ngunit nagpapatingkad sa talas ng kanyang mga mata. Hindi niya kailangan ng maraming palamuti. Ang tanging alahas na isinuot niya ay isang pares ng hikaw na diamante. Ang huling regalo ng kanyang ina bago ito pumanaw, isang paalala kung kaninong dugo ang nananalaytay sa kanyang mga ugat. Nang matapos siya, tiningnan niya ang kanyang refleksyon. Ang babae sa salamin ay kalmado. Ang kanyang mga mata ay malalim at hindi mabasa. Mayroon siyang tindig ng isang reyna. May kumatok sa pinto. Nang buksan niya ito, isang lalaking nakauniporme ang naghihintay. Ma'am Celestina?
Pinapasundo po kayo ni Don Gregorio. Sa labas, isang itim at makintab na sasakyan ang naghihintay, hindi isang taxi. Dahan-dahan siyang pumasok sa loob. Habang umaandar ang sasakyan, papalayo sa kanyang maliit na apartment at pabalik sa mundong dati niyang kinabibilangan, isang huling bagay ang kanyang ginawa. Kinuha niya ang kanyang telepono at tiningnan ang litrato ni na Ricardo at Sofia na magkahawak kamay. Dati, ang litratong ito ay nagdudulot sa kanya ng matinding sakit. Ngayon, tinitingnan niya ito ng walang emosyon. Ito ay isang paalala lamang, isang paalala ng kanyang misyon. Idinikit niya ang kanyang noo sa malamig na salamin ng bintana. Pinapanood ang mga ilaw ng syudad na dumaraan. Ang bawat ilaw ay parang isang bituin na nagbabadya ng isang malaking kaganapan. Maya-maya, isang maliit na kahon na nakapatong sa upuan, sa tabi niya ang kanyang napansin. Mayroon itong isang maliit na card. Binuksan niya ito. Mula sa kanyang ama. Panahon na para bawiin mo ang lahat, anak. Binuksan niya ang kahon. Sa loob, isang napakagandang kwintas na may pendant na hugis phoenix, kumikinang sa ilalim ng ilaw. Isinuot niya ito. Ang malamig na metal sa kanyang balat ay isang pangako. Isang pangako ng pagbagsak at isang pangako ng muling pagkabuhay. Ang bagyo ay hindi na paparating. Ang bagyo ay naririto na. Ang Grand Ballroom ng The Peninsula Manila ay nag-uumapaw sa karangyaan. Ang mga chandelier ay kumikinang na parang mga bituin. Ang mga mesa ay napapalamutian ng mga puting bulaklak at pinakamamahaling kubyertos. At ang hangin ay puno ng halimuyak ng tagumpay at mamahaling pabango. Daan-daang mga bisita, ang mga pinakamalalaking pangalan sa mundo ng negosyo at alta sosyedad ang naroroon. Lahat ay nakangiti, nag-uusap at nagtatawanan. Sa gitna ng lahat ng ito, si Ricardo de Villa ay parang isang hari. Kasama si Sofia Ramos sa kanyang tabi na nakasuot ng isang nagniningning na pulang bestida. Nilibot nila ang bulwagan, binabati ang bawat bisita. Ang bawat pagbati ay may kasamang pabulong na pakikiramay kay Ricardo. At bawat isa ay sinasagot niya ng isang malungkot, ngunit matatag ng ngiti, isang perpektong pagganap ng isang biktima. Ricardo, I'm so sorry for what happened, sabi ng isang matandang negosyante. But I admire your strength. Thank you, Don. Life must go on, sagot ni Ricardo. Ang boses ay puno ng pinipigilang kalungkutan. Samantala, sa isang sulok, si Doña Matilde de Villa ay abala sa pagtanggap ng papuri mula sa kanyang mga amiga. Napakagwapo ng anak mo, Matilde, at itong si Sofia, napakabait na bata. Bagay na bagay sila. Salamat. Sa wakas, nahanap na ni Ricardo ang kaligayahang nararapat para sa kanya. Sagot ni Matilde. Ang boses ay puno ng pagmamalaki, habang pasimpleng tinitingnan si Sofia na para bang isa itong tropeyo. Nang dumating ang tamang oras, umakyat si Ricardo sa entablado. Tumahimik ang lahat. Ang mga ilaw ay bahagyang humina at isang spotlight ang tumutok sa kanya. Kinuha niya ang mikropono. Good evening, everyone. Panimula niya. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit naririnig sa bawat sulok ng bulwagan. Thank you all for coming tonight. Marami sa inyo ang nagtatanong kung bakit ako nag-organisa ng isang pagtitipon sa gitna ng isang mahirap na kabanata ng aking buhay. Nagkaroon ng bulungan ng simpatiya mula sa mga manunood. I am here tonight, not to mourn, but to celebrate. Patuloy niya. To celebrate new beginnings. To celebrate freedom. Freedom from a past that has done nothing but pull me down. Ang mga salita niya ay maingat na pinili, walang binabanggit na pangalan, ngunit malinaw kung sino ang kanyang tinutukoy. Dumating ang isang punto kung saan kailangan mong bitawan ang isang pabigat, gaano man ito kumikinang sa panlabas, para makalipad ka. Isang palakpakan ng umugong. Ngumiti si Ricardo. Ito na.
ang kanyang tagumpay. Tumingin siya kay Sofia na nakatingin sa kanya ng may paghanga. Tumingin siya sa kanyang ina na halos maiyak sa pagmamalaki. Ngunit habang nagpapatuloy siya sa kanyang talumpati, ang malaki at marangyang pinto sa likod ng bulwagan ay dahan-dahang bumukas. Sa simula, walang nakapansin. Ngunit ang liwanag mula sa labas ay lumikha ng isang silweta, isang figura na dahan-dahang humahakbang papasok. Ang tunog ng kanyang mga takong sa marmol na sahig ay tila isang mabagal at sinasadyang ritmo. Isang tunog na pumutol sa daloy ng pananalita ni Ricardo. Unti-unting napalingon ang mga ulo. Ang mga bulungan ay nagsimula. Natigilan si Ricardo sa gitna ng kanyang pangungusap. Ang mga mata ay nanlalaki. Hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Mula sa dilim, lumabas si Celestina. Hindi siya ang Celestinang kilala nila. Hindi ang mahinhin at laging nakangiting asawa ni Ricardo de Villa. Ang babaeng pumasok ay ibang-iba. Ang kanyang midnight blue na gown ay dumadaloy sa bawat hakbang niya na para bang tubig sa gabi. Ang kanyang buhok ay nakaayos ng simple na lalong nagpalitaw sa kanyang mukha. Isang mukha na kalmado. Ang mga mata ay matalas na parang obsidian. At ang mga labi ay may bahid ng isang ngiting hindi mabasa. Sa kanyang leeg, ang kwintas na phoenix ay kumikinang, sumasabay sa bawat tibok ng kanyang puso. Naglakad siya sa gitna ng pasilyo na ginawa ng mga naguguluhang bisita. Ang bawat hakbang niya ay puno ng layunin. Ang bawat tingin niya ay diretso. Ang kanyang presensya ay agad na pumuno sa buong silid na para bang isang reyna na naglalakad sa kanyang korte. Ang lahat ng ingay ay namatay. Ang lahat ng atensyon ay nasa kanya. Natigilan si Ricardo sa entablado. Ang mikropono ay halos malaglag sa kanyang kamay. Ang nangiti ay nawala sa kanyang mukha, napalitan ng pagkabigla at hindi maipaliwanag na takot. Si Sofia, na kanina'y nakangiti, ay biglang namutla. At si Doña Matilde, na nasa kanyang mesa, ay napatayo. Ang mga mata ay nanlilisik sa galit. Anong ginagawa ng babaeng yan dito? Narinig niyang bulong nito sa sarili. Nagpatuloy si Celestina sa paglalakad hanggang sa makarating siya sa harap ng entablado. Tumingala siya at tiningnan si Ricardo ng diretso sa mata. Ang katahimikan sa bulwagan ay nakabibingi. Isang matapang na bisita ang lumapit kay Matilde. Hindi ba't yan si Celestina, ang asawa ni Ricardo? Bago pa man makasagot si Matilde, isang boses ang umalingaw-ngaw. Si Celestina. Kinuha niya ang mikropono mula sa isang event host na natulala sa gilid. "Good evening," sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit malinaw, at pinalakas ng sound system. "Huwag kayong mag-alala. Hindi ko sisirain ang gabing ito. Sa katunayan, narito ako para makisaya." Tumingin siya sa paligid, sa mga mukha ng mga taong dati niyang tinatawag na kaibigan. Narinig ko ang magandang talumpati ni Ricardo tungkol sa paglaya mula sa isang pabigat. Isang napakagandang sentimiento. Pagkatapos ay muli niyang ibinalik ang kanyang tingin kay Ricardo, na ngayon ay nakabawi na mula sa pagkabigla at napalitan na ng galit. "Salamat sa pag-organisa ng isang napakagandang party, Ricardo. It's a wonderful gesture," sabi ni Celestina. Isang mapanganib na kislap ang lumitaw sa kanyang mga mata. "Napakaswerte nga naman dahil meron din akong ilang mahahalagang anunsyo na gustong ibahagi sa lahat. Bilang ang pinakabagong major shareholder ng Apex Global Solutions, isang kolektibong paghinga ng pagkabigla ang narinig sa buong bulwagan. Ang mga panga ay nangalaglag, ang mga mata ay nanlaki. Ang huling salitang binitiwan niya ay isang bombang sumabog sa gitna ng perpektong selebrasyon ni Ricardo, at ang mga piraso nito ay nagsisimula pa lamang bumagsak. Ang mga salita ni Celestina ay nanatiling nakabitin sa hangin, mabigat at puno ng banta. "Major shareholder," dalawang salita na gumimbal sa buong bulwagan at sumira sa pundasyon ng mundo ni Ricardo de Villa. "Anong pinagsasasabi mo?"
Sigaw ni Ricardo mula sa entablado. Ang pagkukunwaring kalmado ay tuluyan ng naglaho. Security! Ilabas ang babaeng yan dito. Ngunit bago pa man makagalaw ang mga security guard, isang senyas ang ginawa ni Celestina sa technical booth. Bigla, ang malaking screen sa likod ng entablado na kanina'y nagpapakita ng logo ng party ay naging itim. Pagkatapos, isang pangalan ang lumitaw sa puting letra, Phoenix Legacy Holdings. Hindi mo na kailangang mag-aksaya ng pagod, Ricardo. Sabi ni Celestina, ang kanyang boses ay nananatiling matatag sa gitna ng nagkakagulong-bulungan. I believe I have every right to be here. After all, I own a significant part of this celebration. Ang mga miyembro ng board ng Apex Global na naroroon sa party ay napatayo. Ang kanilang mga mukha ay nagpapalit-palit mula sa pagkalito patungo sa pagkaunawa. Ang misteryosong investor, ang multo na gumugulo sa kanila. Ito pala, si Celestina. This is absurd, sigaw ni Sofia, na ngayon ay nakatayo na sa tabi ni Ricardo. Ang kanyang mukha ay nababalutan ng takot at galit. Isa kang sinungaling, wala kang pera, bangkarote na ang pamilya mo. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Celestina. Talaga ba, Miss Ramos? Kung ako sa'yo, mas mag-aalala ako sa sarili kong mga sikreto kaysa sa bank account ko. Sa isang senyas pa ang screen ay nagbago. Isang kopya ng isang email ang lumitaw, malaki para mabasa ng lahat. Ang email mula kay Ricardo, patungo kay Sofia, na may subject na, ang plano para sa ating divorce party. Ang katahimikan sa bulwagan ay naging mas matindi. Ang mga bisita ay nagsimulang magbasa. Ang kanilang mga mata ay nanlalaki sa bawat salitang naglalarawan ng kanilang masamang balak. I'll be the victim, she'll be the villain. Ang mga salitang iyon ay tila tumatak sa isipan ng lahat. Ang mga tingin ng simpatiya na kanina para kay Ricardo ay unti-unting napalitan ng pagkasuklam. This is fake! Fabricated! Sigaw ni Ricardo. Ang boses ay desperado na. Peke ba, Ricardo? Tanong ni Celestina. Kung gayon, baka ito ay mas pamilyar sa'yo. Ang screen ay muling nagbago. Ngayon, isang serye ng mga bank transaction at mga invoice ang lumitaw. Mga pagbabayad mula sa Apex Global patungo sa mga kumpanyang walang nakakakilala. At sa tabi ng bawat transaksyon, may isang pangalan. Ang pangalan ng pinsan ni Sofia Ramos. Sa loob ng 2 taon, paliwanag ni Celestina, ang kanyang boses ay parang isang hukom na naghahatol. Si Mr. De Villa at si Miss Ramos ay sistematikong ninanakawan ng kumpanyang pinagkatiwalaan sa kanila. Gumagamit sila ng mga pekeng kumpanya para maglabas ng milyon-milyong piso, pera na dapat ay para sa mga empleyado at totoong shareholder ng Apex. Tumingin siya sa mga miyembro ng board. Ito ang dahilan kung bakit bumabagsak ang kita ng kumpanya. Hindi dahil sa masamang merkado, kundi dahil sa mga ahas sa loob ng pamunuan. Si Sofia ay napahawak sa braso ni Ricardo. Ang kanyang mga tuhod ay tila bibigay na. Ricardo, gawin mo ang isang bagay, pabulong niyang sabi. Ngunit si Ricardo ay parang isang estatwa. Nakatitig sa screen, ang mukha ay putlang-putla. Ang kanyang perpektong mundo ay gumuho sa harap ng kanyang mga mata, sa harap ng lahat ng taong gusto niyang pahangain. At hindi pa tapos si Celestina. Ang huling larawan na lumitaw sa screen ay ang pinakamasakit sa lahat. Ang litrato ni na Ricardo at Sofia magkahawak kamay na pumapasok sa isang hotel. Ang pruweba ng kanilang personal na pagtataksil, ipinangalandakan para makita ng lahat. Ang pabigat na tinutukoy mo, Ricardo. Sabi ni Celestina, ang boses ay may bahid na ng lamig, ay hindi ako. Ito ay ang kasakiman ninyo. Ang kawalan ninyo ng dangal. Ang pagtataksil ninyo hindi lang sa akin, kundi sa lahat ng taong nagtiwala sa inyo. Sa puntong yon, isang malakas na boses ang pumuno sa bulwagan mula sa likod.
"Well said, my daughter." Lumingon ang lahat. At doon, dahan-dahang naglalakad papasok, ay si Don Gregorio Reyes, nakangiti. At sa likod niya ay ilang mga unipormadong pulis at mga lalaking nakasuit na may dalang mga briefcase. Ang paglitaw ni Don Gregorio, ang huling pako sa kabaong. Ang balita ng kanyang pagkalugi, isang kasinungalingan. Si Ricardo ay napatingin mula kay Celestina patungo kay Don Gregorio. At sa wakas, naintindihan niya. Nalagay siya sa isang bitag, isang perpektong bitag. At siya, sa kanyang kayabangan, ay naglakad diretso papasok dito. Lumapit ang mga pulis sa entablado. Si Sofia ay humagulgol, sinusubukang tumakbo ngunit hinarang siya. Si Ricardo ay hindi gumalaw, ang kanyang mga mata ay walang buhay. Talunan. Ricardo de Villa, Sofia Ramos, arestado kayo para sa kasong qualified theft at corporate fraud, sabi ng isang pulis habang pinupusasan sila. Habang hinihila sila pababa ng entablado, sa gitna ng mga kamera ng cellphone na kumukuha ng bawat segundo ng kanilang kahihiyan, isang tao ang huling nilapitan ni Ricardo. Si Doña Matilde. "Ma," sabi niya, ang boses ay basag. Ngunit si Matilde ay hindi makatingin sa kanya. Ang lahat ng kayabangan, ang lahat ng pagmamataas ay nawala. Sa isang iglap, ang pangalang de Villa na pinag-ingatan niya ng buong buhay ay naging simbolo ng eskandalo at kahihiyan. Napaupo siya sa kanyang silya at sa kauna-unahang pagkakataon, ang palaging matigas na mukha ni Matilde de Villa ay gumuho. Isang malakas na hikbi ang kumawala mula sa kanyang dibdib. Isang tunog ng isang reynang nawala ng korona at kaharian. Ang perpektong party ay naging isang perpektong sirko. At sa gitna ng lahat ng kaguluhan, si Celestina ay nanatiling nakatayo, kalmado at matatag. Hindi siya nakangiti, hindi siya masaya. Ang nararamdaman niya ay isang mabigat na pakiramdam ng pagtatapos. Nilapitan siya ng kanyang ama at inakbayan. "Tapos na, anak." Tumango si Celestina. Tumingin siya sa paligid, sa mga naggulat na mukha ng mga bisita, sa mga kumikinang na ilaw na ngayon ay tila nanunuya. Ang huling pagtawa ay hindi malakas. Ito ay tahimik. At ito ay sa kanya. Makalipas ang 6 na buwan, ang ingay ng eskandalo ay unti-unti nang humupa, napalitan ng mga bagong balita at mga bagong tsismis. Ngunit ang epekto nito ay nanatili nakatatak sa kasaysayan ng mundo ng negosyo. Ang Apex Global Solutions sa ilalim ng bagong pamunuan ay nagsimula ng bumangon sa pinakatuktok ng nagtataasang gusali nito sa opisina na dating pag-aari ni Ricardo. Isang bagong pangalan ang nakaukit sa pinto. Celestina Reyes, chairperson. Nakatayo si Celestina sa harap ng malaking salaming bintana. Hawak ang isang tasa ng mainit na tsa. Ang tanawin ng BGC ay pareho pa rin. Ngunit ang paraan ng pagtingin niya rito ay ibang-iba na. Dati, ito ay mundo ni Ricardo. Ngayon, ito ay isang mundong bahagi na rin siya sa paghubog. Ang opisina ay simple, ngunit elegante. Walang bakas ng kayabangan ni Ricardo. Sa halip, puno ito ng mga libro, mga modernong sining, at mga halaman na nagbibigay buhay sa lugar. Ito ay isang espasyo na sumasalamin sa kung sino siya ngayon, isang leader na matalino, mahinahon, at may paninindigan. Pumasok ang kanyang sekretarya. "Ma'am, narito po ang balita para ngayong umaga." Iniabot nito ang isang tablet. Sa screen, isang headline mula sa isang business news website. De Villa and Ramos found guilty, sentenced to 15 years in prison. Sa ilalim nito ay ang litrato ni Ricardo at Sofia, kuha noong araw ng hatol. Ang kanilang mga mukha ay gusot at walang buhay. Malayo sa mga ngiti nila noong gabing iyon sa party. Tiningnan lamang ni Celestina ang balita nang walang emosyon. Ang galit ay matagal nang napalitan
ng isang klaseng kapayapaan. Tapos na. Ang hustisya ay naibigay na. Thank you, sabi niya sa kanyang sekretarya. Ibinalik ang tablet. Any other news? Tumawag po ang abogado ni Mrs. Matilde de Villa. Sabi ng sekretarya, gusto niya raw pong malaman kung natanggap ninyo ang sulat niya. Tumango si Celestina. Natanggap niya ang sulat kahapon. Isang sulat na isinulat sa kamay, puno ng mga salitang humihingi ng tawad. Si Matilde, matapos maipagbili ang mansyon sa Forbes Park para bayaran ang mga utang at legal fees, ay nakatira na ngayon sa isang maliit na bahay sa probinsya, malayo sa alta sosyedad na dati niyang pinaghaharian. Sa sulat, inamin nito ang kanyang mga pagkakamali, ang kanyang pagiging mapagmataas. Hindi humihingi ng tulong si Matilde, tanging kapatawaran lamang. Hindi pa handang sumagot si Celestina, ngunit alam niyang darating din ang araw na yon. Nang hapon na yon, dinalaw niya ang kanyang ama sa kanilang lumang bahay. Nadatnan niya si Don Gregorio sa hardin, nag-aalaga ng mga rosas, ang paboritong bulaklak ng kanyang yumaong ina. Kamusta ang reyna ng Apex? Bati ni Don Gregorio, nakangiti. Buhay pa naman, Papa, sagot ni Celestina, umupo sa tabi nito, at sinusubukang ayusin ang gulo na iniwan ng dating hari. Nag-usap sila ng matagal tungkol sa negosyo, sa buhay, sa mga aral na natutunan. Napatawad mo na ba siya? Tanong ni Don Gregorio, hindi tinukoy kung sino, ngunit alam ni Celestina kung sino ang ibig sabihin nito. Tumingin si Celestina sa malayo. Ang pagpapatawad, Papa, ay hindi para sa kanila, para sa sarili ko. At dahan-dahan, nararating ko na rin iyon. Hindi ko malilimutan ng sakit, pero hindi ko nahahayaang kontrolin nito ang buhay ko. Iyan ang anak ko, sabi ni Don Gregorio, puno ng pagmamalaki. Bago siya umuwi, may iniabot sa kanya ang kanyang ama, isang maliit na kahon. Ano nito? Tanong niya. Buksan mo. Sa loob, isang susi, ang susi ng dati niyang apartment sa Taguig. Ipinabenta ko na sana, sabi ni Don Gregorio. Pero naisip ko, baka gusto mong itago, bilang isang paalala. Kinuha ni Celestina ang susi. Tinitigan niya ito. Ito ang simbolo ng kanyang pinakamababang punto. Ang lugar kung saan siya umiyak, nagalit, at nagplano. Ngunit ito rin ang simbolo ng kanyang lakas. Ang lugar kung saan niya natagpuan ang kanyang sarili. Salamat, Papa, sabi niya. Pagbalik niya sa kanyang opisina, gabi na. Ang mga ilaw ng syudad ay kumikinang na parang mga diamante sa itim na tela. Inilapag niya ang susi sa kanyang mesa. Hindi na niya kailangan ng apartment, ngunit itatago niya ang susi. Isang paalala na kahit gaano kakadilim ang isang silid, palaging may isang pinto na maaaring magbukas patungo sa liwanag. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin ng bintana. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na biktima, hindi na asawa. Siya si Celestina Reyes, isang babaeng sinubok ng pagtataksil, ngunit muling bumangon mula sa abo, mas matatag, mas matalino, at higit sa lahat, malaya. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya sa hinaharap. Siguro, may darating na bagong pag-ibig. Siguro mananatili siyang mag-isa. Ngunit sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi siya natatakot dahil alam niya na ang kanyang halaga ay hindi nakadepende sa sino mang lalaki o sa anumang yaman. Ang kanyang halaga ay nasa kanyang sarili. Sa huling pagkakataon, tiningnan niya ang tanawin sa labas, ang syudad na puno ng mga pangarap at mga pusong nasasaktan. Pagkatapos ay tumalikod siya mula sa bintana at isang tunay at payapang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Handa na siyang harapin ang bukas dahil ang kanyang bagong simula ay nagsimula na.